Mark 1. Okay? Let's start. Palitan po tayo. Mark 1. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Please, yes, upon us, before I stand upon prayer before my face, we shall prepare the way before you. Okay? 3. The voice of one cried in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. John the Baptist in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sin. Okay, 5. And there went out unto him all the land of Judea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. And John was called famous here, and with the children of the Spirit about his Lord, and he did eat locusts and wild honey. 7. And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, and the legend of those shoes I am not worthy to take out and unloose. Sabay po tayo sa it. Let's go start together. I can be baptized in with waters, but he shall baptize you with the Holy Ghost. Okay? Let's welcome our guest speaker all the way from Vancouver, Canada, Pastor Alan Salamutin po. Pastor, take it away. Salamat, DC. Okay? So, nire-record ko rin po itong sermon para po kung gusto niyo makapakinig muli sa mga susunod na mga araw. Okay? So, salamat po muli sa pag-welcome po niyo sa akin. Again, kung di po niyo kilala, ako po si Pastor Allen Salamatin. Kami po yung tinatawag na parang parent church po ninyo dito po sa Vancouver, British Columbia. So, kayo po ay bunga ng aming panalangin para po magkaroon tayo ng ministry dyan po sa Mainit, Palawan. Okay? So, sa araw po nito, pag-aaralan po natin ang Ebanghelyo po ni Jesucristo. Katulad ng binasa po ninyo sa Marcos 1:1 hanggang 8. Okay? So, Tagalog po lahat itong nilagay ko sa slideshow. So, para po lahat po tayo makaunawa kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? So, manalangin po muna tayo muli. Okay? Pikit po natin ang ating mga mata, itungo po natin ang ating mga ulo upang makipag-usap tayo sa ating Panginoon. Let us pray po. Diyos naming Ama sa langit, salamat po muli sa inyong salita. Sa pag-aaral po namin ng inyong ebanghelyo, turuan po niyo kami, Panginoon, kung ano pong ibig sabihin po talaga ng ebanghelyo. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na maipalaganap ang inyong salita sa aming mga kapwa-tao. Marami pa pong mga tao sa aming pamayanan ang nangangailangan po ng kaligtasan. Una-una, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa banal na dugo ni Jesus na nagbigay po sa amin ng kaligtasan at kapatawaran sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, ay maipahayag din po namin ang inyong salita sa ibang mga tao upang sa gayon sila rin po ay magkaroon ng kapatawaran at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Ito po ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, katulad sabi ko po kanina, pag-usapan po natin ngayon ang Marcos 1:1 hanggang 8, ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Okay? So, maaring hindi po lahat ng tao alam po ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Okay? Kasi ang Ebanghelyo sa Tagalog po talaga, mahirap i-translate ang Ebanghelyo. Sa English po yan is the gospel, ang tawag po dyan, gospel. Okay? So, ano po bang ebanghelyo? Okay? Kasi kung tayo po'y mananampalataya na, bago man lang o matagal na tayong mananampalataya, kailangan marunong tayong magpaliwanag kung anong ibig sabihin ng ebanghelyo sa ating mga kapwa-tao upang sila rin po ay maunawaan ang ating mga sinasabi. Okay? So, ang ebanghelyo po, hindi po yun mabuting payo. Okay? Although, yung Biblia po, ang ating binabasang aklat po ng Panginoon sa Biblia, marami mabuting payo. Ang ebanghelyo po, hindi lang po siya mabuting payo. Okay? Kasi alam mo naman po natin, kahit sino man po na may kaalaman, pwede po magbigay sa atin ng mabubuting payo. Pero ang ebanghelyo po ay more than mabuting payo. Mahigit pa yon sa mabuting payo. Pangalawa,
hindi rin po ito relihiyosong tradisyon. Okay? So, katulad po natin, karamihan po sa atin sa Pilipinas, at sa inyo rin po, nanggaling po tayo sa ating lumang relihiyon, di po ba? Doon sa ating lumang relihiyon, nandun po yung mga tradisyon, no? Yung mga bagay na ginagawa natin. Lumuluhod tayo pag nasa simbahan, nagdadasal tayo sa pamamagitan ng rosaryo. Tatandaan po ba ninyo yon? Okay? Tapos may mga panahon na especially pagka Pasko, no? Pupunta tayo sa mga simbang gabi. Okay? So, ganun po ang mga tradisyon. Pero ang ebanghelyo po, hindi po tradisyon. Ito po ay bagay na binigay po sa atin ng Panginoon upang tayo po ay patuloy naman ng palataya kay Kristo. Pangatlo po, hindi rin po ito yung pagpapabuti ng sarili. Okay? Siguro narinig na po nyo yung mga do it yourself, no? Or DIY, sabi nga po ba. Hindi po pagpapabuti ng sarili. Although, ang ebanghelyo po, ang salita ng Diyos, ay magpapabuti po ng ating hindi lang po ng kaalaman, kundi ang ating pag-uugali at pamumuhay. Pero hindi lang po yon. Kasi ang salita po ng Diyos, ang ebanghelyo, ay higit pa sa mga bagay na ito. Okay? So ano po ba talagang ebanghelyo? Ang ebanghelyo, kung itatranslate po natin sa Tagalog, ay mabuting balita. Okay? So, bakit po ba mabuting balita ang ebanghelyo? Bakit siya mabuting balita? Kung ngayon nakikinig kayo sa mga telebisyon, sa radyo, yung mga nangyayaring balita, no? Diyan lang po sa Pilipinas o sa anumang bayan o bansa sa buong mundo, puro po masasama yung balita na narinig po natin, no? Yung mga patayan, mga nakawan, diyan po sa Pilipinas, yung pagkurakot po ng mga politiko, okay? At yung mga nangyayaring mga digmaan sa iba't ibang lugar sa buong mundo, di po ba masamang balita yon? Ganun din po pag nagkaroon tayo ng hindi magandang kalusugan, no? Nagkasakit po tayo, hindi rin po magandang balita ayon. So, ang mga tao po, especially po sa panahon ngayon, kailangan po natin marinig yung mabuting balita. At ang ebanghelyo na nasa salita ng Diyos ang magbibigay po sa atin ng mabuting balita. Okay? So, pag-usapan po natin itong mabuting balita, paano po ba natin to ipapahayag at paano tayo maghahanda para dito sa mabuting balita? Okay? So, ang pangunahin po nating kaisipan na kung kayo po ay nagsusulat ng sa inyong mga notebook o sa kwaderno, maganda po, no? Isulat po ninyo dahil napaka-importante po itong mga bagay na ituturo ko po sa inyo sa ngayon. Okay? So, ang ebanghelyo po ay ang mabuting balita, yung pang-una-una na importante nating malaman. Mabuti pong balita o sa English, good news. Okay? Ano po itong mabuting balita? Ang mabuting balita ay ang Diyos ay dumating upang magligtas. Okay? Ang Diyos po natin, sinugo po niya si Kristo dito po sa lupa, mahigit na po na 2,000 taon na nakakalipas upang mamatay sa krus, ilibing at mabuhay na maguli. At ang layunin niya para po siya pumunta rito ay ipagkaloob ang kanyang buhay para sa bawat tao na nabubuhay sa mundong ito. Hindi lang po yung sa panahon po ni Kristo, kundi sa panahon din po natin ngayon at sa hinaharap po natin sa future po. So, yun po ang ebanghelyo o mabuting balita. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. At tayo po ay makasama natin ang Panginoong Diyos sa langit pag tayo po ay pinawian ng buhay. Okay? Pero itong mabuting balita po, kailangan po yan ng tatlong bagay. Unang-una, kailangan po ng paghahanda or preparation. Kayo po, sa pagpunta po ninyo sa iglesia po natin dyan sa Mainit, Palawan, naghanda po kayo, di po ba? Siguro, kagabi, natulog kayo na maaga, inayos niyo na po yung mga damit ninyo, yung Biblia ninyo, inayos na rin. Tapos, naghahanda na rin kayo ng almusal ninyo bago kayo pumunta sa iglesia. So, ang mabuting balita na galing po sa salita ng Diyos, kailangan din po ng paghahanda. Pangalawa, kailangan din po ito ng pagsisisi. Yung pagtalikod sa kasalanan. Yung tinatawag po natin sa English na repentance. Repentance. Okay? Papaliwanag ko po yung mabuti mamaya. Okay? Pangatlo po, kailangan ng pagpapakumbaba or tinatawag natin sa English na humility. Okay? So, tatlong bagay po ang kailangan. Paghahanda or preparation,
pagsisisi or repentance, at pagpapakumbaba or humility. Itong tatlong bagay po na ito ay napakahalaga para po ang mabuting balita ay may pahayag po natin sa ating mga kapwa-tao. Okay? Okay, so puntahan po muna natin ang unang tatlong talata po ng Marcos 1. Okay? Nilagay po dito yung Tagalog. Binasa niyo po kanina sa King James Version yan. So ngayon po sa Tagalog version para po maintindihan po natin ang kahulugan po ng salita ng Diyos. Okay? So ang unang-una po natin titingnan dito, ang mabuting balita ay tungkol sa isang persona o isang tao. At yung tao po niyan hindi po kahit sinong tao kundi ang Panginoong Hesus. Okay? So basahin po natin sa verses 1 to 3. Verse 1 po, sabi dito, ang pasimula, kanina binasa po, the beginning. Okay? Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Okay? So napaka-importanting maunawaan po natin dito, ang mabuting balita ay tungkol kay Kristo. Hindi po ito tungkol sa atin, hindi po ito tungkol sa ating bayan o sa ating pamilya. Ang ebanghelyo po ay tungkol kay Jesucristo. At si Jesucristo po ay hindi po sino mang tao. Hindi po siya isang modelo lamang o isang ehemplo o isang guro or isang propeta na katulad ng sinasabi po ng ibang tao. Si Kristo po, above all po, ay anak ng Diyos. He is the Son of God. So, pag sinasabi po natin si Kristo ay anak ng Diyos or Son of God, that means also He is God. Okay? Sa Biblia po kasi, pag ang isang tao tinawag na Son of God, okay? For example, ako po, may father po ako dati na nawala na po. Ako tinatawag na son of this certain person. Okay? So, equal po sila. Ang Diyos po at ang Panginoong Jesucristo ay pantay po sa kapangyarihan. Hindi po ang Diyos Ama o ang Diyos na ating sinasamba ay mas mahigit kay Kristo. Pantay-pantay po sila kasama po ng Holy Spirit or banal na espiritu. Okay? So si Kristo po anak ng Diyos, kaya po siya ay sa ating sinasamba. Okay? Hindi po siya lamang tao kundi Diyos din po siya. Lagi ko pong sinasabi, si Kristo po ay 100%, 100% na tao at 100% na Diyos. Okay? At marami pong tao ang nalilito doon. Paano nangyari yung 100 plus 100? Di po ba 200%? Yeah. Sa ating pong pananaw, sa ating pong pag-iisip, imposible po mangyari yon. Okay? Pero sa Diyos po, posible po yon. Kaya si Kristo po, 100% na tao at 100% din po na anak ng Diyos or Diyos po siya. Okay? So ang ebanghelyo po ay tungkol kay Kristo. Yun po ang dapat po nating maunawaan. Pangalawa, nakita po natin dito sa verse 2, ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, narito ipinapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan na maghahanda ng iyong daan. Okay? So itong si Isaias po, ito yung propeta sa Lumang Tipan, sa Old Testament po. Siguro napag-aralan nyo na yan o nabasa nyo na. At doon po sa Isaiah, sa chapter 40 po yon, verse 3, sinabi po doon na magpapadala ang Panginoong Diyos ng isang tao na hindi po siya si Jesus muna, kundi sa isang tao na maghahanda ng daan para po sa pagdating po ni Jesucristo. At yun po si Juan Bautista or John the Baptist. Okay? Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ito po si John the Baptist po kasi talaga ay isang nagtuturo, isa pong guro ng Biblia, ng salita ng Diyos, na medyo, kumbaga sa strange po siya, weird, kakaiba po siya. Dahil yung pananamit niya, saka yung pagkain po niya, talagang kakatwa, no? Kakatwa siya, kakaiba sa mga tao. Okay? Pero ang kanyang primary po na tawag galing po sa Panginoon ay maging announcer, no? Parang announcer po siya ng salita ng Diyos. At ang i-announce po niya, si Kristo ay darating po in the very near future. Okay? So ito pong tinig ng isang sumisigaw sa ilang, si Juan Bautista po yan. Ito po ang sinabi niya, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Okay? So sa panahon po ni Juan Bautista at ng ating Panginoong Hesus, pagka may dumarating po na hari, hinahanda po nila
ang daan para dun sa hari, no? Kasi very special po talaga, no? Very important person, VIP nga ba ang mga hari noong panahon yun. At dito tinutukoy po na hari na darating ay si Kristo, si Yeso Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. At ang responsibilidad po ni Juan Bautista ay ihanda ang daan ng Panginoon. Hindi po sa pamamagitan ng pisikal na paghahanda, kundi paghahanda na espiritual. Okay? So titingnan po natin ano yung paghahanda na iyon later on. Okay? So, kita po natin una-una sa verse 1, si Jesus po ang sentro. Okay? Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo ang anak ng Diyos. Si Jesus po ay tunay na tao at tunay na Diyos. Katulad ng sabi ko po kanina. Si Kristo, ang pangalan po ni Jesus na Kristo or Christ sa English po, ibig sabihin po yan Mesiyas o siya pong pinangakong Mesiyas. Pag sinabi mo Mesiyas, the sent one, yung pinadala po ng Diyos dito po sa lupa para mamatay sa krus. Kaya ang pangalan po ni Jesucristo, ni Jesus Christ is Jesucristo. Yung Kristo po, hindi po niya apelyido yan. Kasi marami mga tao, nagtataka sila. Ang pangalan pa na Christ o Kristo is apelyido ni Jesus, no? During that time po, hindi po uso yung mga apelyido. Usually first name lang. Or minsan, sinasabi nila, for example, si Pedro, ang original na pangalan po niya ay Simon. Sabi po doon, Simon, anak ni Jonah o Jonas. Yun po ang mga ginagamit nilang pangalan. Wala silang apelyido katulad po natin ngayon. So, ang pangalan po ni Jesus Christ, yung Christ po, hindi po yun ang kanyang apelyido. Pero nagpapatunay na po yun na siya po ang pinadala po ng Panginoong Diyos dito po sa lupa. Yung pangalan po naman na Jesus, kung alam po ninyo, ibig sabihin yun, God is with us. Ang Diyos ay nasa atin. Okay? So kayong mga Kristiyano na po, tinanggap niyo po si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, si Jesus po ay nasa inyo na po. At ang banal na Espiritu ay nananahan sa inyong buhay. At siya po ang tumutulong sa inyo upang lumago kayo sa inyong pananampalataya. Okay? So, sinabi rin po dito sa verse 1, siya po ang anak ng Diyos. So, ibig sabihin, tunay na Diyos po siya. So, kung meron po mga tao magsasabi sa inyo na hindi tunay na Diyos si Kristo, ituro po niyo sa kanila ang sinasabi po dito sa Marcos. Pag sinabi pong Son of God o anak ng Diyos, Diyos po siya. Okay? Kaya nga po nung sinabi ni Jesus, no, kung babasahin po niyo ang Ebanghelyo, yung Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, pag sinasabi po ni Jesus Christ na I and the Father are one, sinasabi po niya, pareho lang sila ng Diyos Ama at siya po ay anak ng Diyos. Tawag po nila doon ng mga pariseyo, yung mga religious leaders, blasphemy. Kasi hindi mo pwedeng ihalin tulad o ipantay mo ang iyong sarili sa Diyos. Pero sinasabi po ni Kristo, I and the Father are one. So, siya po ay Diyos. So, walang pagdududa na si Kristo po ay tunay na Diyos. At all throughout the Bible po, pag binasa po nyo, doon po mapapakita natin na si Jesus Christ ay tunay na Diyos. So, in short po, ang Kristyanismo ay si Kristo. Okay? Pag sinabi po natin Kristyanismo o Christianity, tungkol po lahat yon kay Kristo. Hindi po tungkol sa akin o tungkol sa inyo, tungkol sa ating iglesia, but ito po ay tungkol kay Kristo. Kaya po tayo tayo sumasamba every Sunday morning, si Kristo po ang ating sinasamba dahil ang ating pag-worship po, pagsamba ay para po sa Panginoon. At tandaan po ninyo, pag tayo po ay sumasamba, kumakanta man o nagbibigay ng patotoo, ang audience po natin, ang nakikinig po sa atin ay ang Panginoong Hesus. At siya po ang ating binibigyan ng papuri. Dahil siya po ang nararapat na tumanggap ng lahat ng papuri. Okay? All glory belongs to Jesus Christ. Pangalawa po, makita po natin sa verses 2 and 3 po na ang pagiging anak ng Diyos po ni Kristo at bilang Mesiyas ay ipinangako noon pa. Okay? Mula pa sa Lumang Tipan o sa Old Testament. Katulad sabi ko po kanina, si Isaiah na propeta, sinabi po niya sa chapter 40 verse 3 ng aklat na pinangalan po sa kanya na sinugo na po ng Panginoong Diyos ang isang tao, si Juan Bautista, para po maganda po siya ng daan ni Kristo
para ipaliwanag po ang mabuting balita sa lahat ng po ng tao at mamatay po siya sa krus. Okay? So ang ebanghelyo po ay pinlano na po ng Diyos, no? Dahil nasa Old Testament po, kung titingnan po ninyo, itong aklat po ng Isaias na propeta, sinulat ay yung mga nangyari po doon is about 500 BC. Si Kristo po ay pinanganak around, sabi nila, mga 2 BC. Okay? So, ano pong diferensya nun? That's 498 years. So, 498 years po, bago po ipanganak si Kristo dito sa lupa, pinahayag na po ng Panginoong Diyos na may darating po tayong Mesiyas na magiging tagapagligtas ng buong mundo. So, pinlano na po ng Diyos yan. Okay? So, ang Diyos po, ganyan po talaga. Kahit mo po sabi natin, no, bago po tayo likhain ang lahat ng tao mula po sa Genesis chapter 1, nandun na po ang plano ng Diyos na isugo si Kristo para po sa kapatawaran ng ating kasalanan. So ang Panginoon Diyos magaling po magplano eh. Tayo po minsan, di po ba, pag gumagawa tayo ng ating mga plano minsan nadidiskarel, di ba? Nasisira yung mga plano natin kasi may mga nangyayaring mga hindi natin inaasahan. So, nagdi-detour tayo, binibago natin ang ating mga plano. Pero ang Diyos po, mula pa po sa creation at even before the creation po ng buong mundo, nandun na po ang kanyang plano. Okay? At hindi po masisira ang kanyang pangako dahil lahat po ng pangako ng Panginoong Diyos ay matutupad. Natupad na po ang karamihan at matutupad pa rin po ang iba pa niyang pangako. Pangalawa, sabi ko nga kanina, ipinangako na po ng Diyos to. At tandaan po natin, pag nangako po ang Diyos, hindi po napapako. Tayo po, pag nangako tayo sa ating kapwa-tao o kahit sino man, minsan hindi po nangyayari, di po ba? Hindi natin natutupad. Pero ang Panginoong Diyos, pag nangako po siya, tunay po talagang tinutupad niya. Kaya tayo po, kung meron po tayo mga suliranin, mga problema sa kalusugan, o anumang mga hinaing, mga reklamo, humawak lang po tayo sa salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, marami pong pangako na binibigay po siya para po sa atin na mga mananampalataya kay Jesus. At panghawakan niyo po yun at tandaan po ninyo, tutuparin po yun. Of course, hindi po sa sarili po niyong panahon, kundi sa panahon po niya, sa timing po niya. Okay? So, kailangan minsan maghintay po tayo. Okay? So, dapat maging matyaga tayo sa paghintay po sa kanyang mga pangako. Pangatlo po, hinulaan na po ng Panginoon, no? So yung ibig sabihin ko po dito ang hinulaan na ng Panginoon, hindi po yung hula na parang yung mga tao na nanguhula po, no? Ng mga fortune teller, hindi po. Ang Panginoon Diyos po, hindi po siya fortune teller kasi yung fortune teller, alam po naman natin po, no? Niloloko lang nila tayo. Dahil walang sino man tao na makakapag-predict ng future, di po ba? Hindi nila malalaman kung ano mangyayari bukas o sa isang linggo. Pero ang Panginoon Diyos, tingnan po ninyo sa Biblia, tinuro po niya sa atin na lahat ng mga bagay na mangyayari, even sa ating kinabukasan, ay alam na po niya. Okay? So yung mga nangyayari po ngayon sa buong mundo, no, sinasabi nating signs of the end times. Ibig sabihin, malapit na pong dumating ang Panginoong Kristo, nasusulat po yan sa Biblia. At doon po natin makakita na ang Panginoong Diyos po talaga ay all-knowing. Okay? Alam po niya lahat. Hindi lang po yung kasalukuyan at yung nakaraan na mga panahon, kundi yung kinabukasan po, yung future. Kahit mga 50 years from now or 100 years from now, alam po niya ang mangyayari. So, kumbaga sa timeless po siya. Hindi po siya limitado ng oras. So, past, present, saka future, alam po niya. Okay? Ang Diyos na nagplano ng krus ay kayang hawakan ang iyong bukas. Ito po dapat natin tandaan. Kung nagplano po ang Panginoong Diyos ng pagsusugo kay Kristo at siya po ay mamamatay sa krus, ganoon din po kayo. Kung meron kayong mga suliranin, mga panalangin na nais po ninyong matupad, alam din po ng Panginoon Diyos yan. So,
panghawakan niyo lang po yung mga pangako niya sa inyo at siya po ang tutulong para po kayo ay magkaroon ng kasiyahan sa pagsisilbi po sa Kanya. Okay? Okay? So, magpatuloy po natin. So, pangalawa po, makita po natin, kailangan po ng paghahanda. Okay? Sa pagdating po ni Kristo, kailangan po natin ng paghahanda. Okay? Ano po itong paghahanda na ito? Katulad po ng sinabi ko kanina, pagka may dumarating po na hari sa anumang lugar sa mga Hudyo during that time po, kailangan po nilang ayusin yung daan, no? Pinapatag nila yung mga lupain, tapos nilalagyan pa nga ng mga parang carpet yan para maging maayos ang paglalakbay ng hari from one place to another. Okay? So sabi sa verse 3, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Then sa verse 4 po, si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So, bago po dumating si Jesus, nandiyan na po si John the Baptist. Si John the Baptist po, siya yung pinsan po ng ating Panginoon. Okay? Bilang tao. Mas matanda po siya ng mga about 6 months, at least 6 months siya older than the Lord Jesus Christ. So, siya po nagsimula at naganda para po yung mga puso ng tao sa pagdating po ni Kristo, alam po nila ano yung dapat nilang gawin. So, si Juan po ay parang tagapagturo. No? Pinangaral po niya ang bautismo ng pagsisisi. Marami po siyang binabautismuhan at tinuturo niya na para kayo mapalapit sa kaharian ng Diyos, kailangan kayo magsisi sa inyong mga kasalanan. And ganyan din po ang ginawa po natin, di po ba? Bago tayo tumanggap kay Kristo, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Tumalikod tayo sa ating mga kasalanan at lumapit tayo sa Panginoong Hesus para po tayo ay maligtas. So, ganun po pinapangaral ni Juan Bautista. So, ganun din po tayo bilang mga mananampalataya. Hindi lang po yung mga pastor o yung mga leaders po sa church ang nangangaral, kundi tayo rin po. Kung meron po tayong mga kilala, mga kaibigan natin kasama sa trabaho o mga kamag-anak na hindi pa po nakakilala kay Kristo, then pwede rin po tayong mangaral sa kanila. Kaya nga dapat alam po natin ang salita ng Diyos para po tayo makapangaral sa kanila. Verse 5, sabi po, pumupunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at ang lahat ng mga taga-Jerusalem. At sila'y binabautismuhan niya sa ilog Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. So, tayo, ganun din po ang ating ginawa, no? Kung tayo po ay nagbautismo in the past po, pinakita po natin sa mga taong nanonood sa atin na tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan at si Kristo po ang ating nais sundin bilang Panginoon at tagapagligtas. So, ganun din po pinapangaral ni Juan Bautista. Magsisi kayo sa kasalanan bilang paghahanda sa pagdating ni Kristo. Ganun. Alam po ba ninyo na sa mga nakakita po natin mga balita, mga nangyayari sa buong mundo, nandiyan na po yung mga senyales na si Kristo ay malapit nang bumalik. Sinasabi po ng Biblia na hindi natin alam kung anong oras, kung anong araw darating si Kristo, pero malapit na po ang kanyang pagdating. So ang katanungan po sa bawat isa sa atin, naghahanda na po ba tayo? O inahanda na po ba natin ang ibang mga tao, lalo na yung mga taong hindi pa po nakakilala kay Kristo? So, sana gayahin po din natin si Juan Bautista na nangangaral din po sa ibang tao tungkol sa Panginoon. Okay? So, ihanda ang daan, sabi po ni Juan Bautista. Okay? Noong dumarating ang hari, inaayos po nila yung mga daan. Okay? Katulad sabi ko po kanina, talagang pinapatag, tapos sinisigurado nila na walang mananakit sa hari, no? Parang may security sila, mga gwardiya. So, ganoon din po sa Panginoong Hesus. Hindi lang nga po parehong-pareho ganon, pero ang paghahanda po ay sa puso ng mga tao.
So pag dumarating ang hari, inaayos po ang daan. So tayo rin po, paano po natin naayusin ang daan para po sa pagdating ni Kristo? Mangaral po tayo ng mabuting balita. Ipahayag po natin ito sa ating mga kapwa-tao. Yung mga hindi pa po Kristiyano, bigyan po natin sila ng pangunawa. Ituro po natin sa kanila na nasa Biblia ang sagot sa lahat ng ating mga katanungan. At si Kristo po ang sagot po sa lahat ng ating mga problema, sa lahat ng ating mga tanong sa buhay. Okay? Ituro po natin si Kristo sa bawat tao na ating mga kasama. Kung kayo po ay nagtatrabaho, marami kayong mga katrabaho, malamang na nandun pa rin sa dati nating reliyon. So, naghahanda tayo ng daan kung tayo po ay nagpapahayag po ng mabuting balita sa ating kapwa. Ano ba ang kailangang ayusin? Okay? Sa verse 5, sabi po dito, marami pong tao ang pumupunta kay Juan Bautista at nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. So, ang kailangan natin ayusin una-una ang ating pride o yung kayabangan, yung pagiging mapagmalaki natin. Okay? Yan ang po ang problema ng karamihan ng tao. Okay? Mapagmalaki tayo or lagi natin iniisip yung sarili natin kaysa ang Panginoon o ang ating kapwa. Okay? So, kailangan ayusin po natin yan. At alam po natin, hindi natin kayang gawin yan by ourselves. Kailangan po natin ang Diyos. Pero kailangan po natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Pinaka-importante, kailangan natin ayusin ang ating kasalanan. Kailangan humingi tayong kapatawaran. Dahil alam po natin na kahit na po anong gawin natin, hindi natin malilinis ang ating sarili sa mga kasalanan po na ating ginawa. Then po, malapit na po yung mahal na araw, no? Sa first week ng April is about, yun ang Easter Sunday, yung first Sunday ng April. So, bago dumating ang Easter, ano pa nangyayari? Diyan po sa atin sa Pilipinas, nandiyan po yung Holy Week, no? Kita po ninyo sa mga iglesia o sa mga simbahan, marami pong tao ang nagpipenitensya, yung iba nga nagpapapako sa krus, no? So, yung mga tao, akala nila malilinis ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpananakit ng kanilang sarili o kaya paggawa ng maraming mabubuting gawa. Pero sinasabi po ng Biblia, hindi po malilinis ang kasalanan natin sa pamamagitan ng mga bagay na iyon. Ang kasalanan po natin ay malilinis lamang sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Only the blood of Jesus Christ can cleanse us from all our sins. So, kailangan magtiwala po tayo sa kanyang ginawa sa krus, sa kanyang pagkalibing at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kailangan din po nating ayusin ang ating kapaitan, yung bitterness po, kung meron po tayong galit, kung meron po tayong sama ng loob sa ibang tao, hindi po natin maayos yan sa sarili po natin. Kailangan isuko po natin yan sa Panginoong Hesus at siya po ang mag-aayos ng ating mga kapaitan. Yung mga baluktot na pag-iisip po natin, no? Yan po ang isa sa mga problema din po natin bilang tao. Baluktot ang pag-iisip. Minsan masama ang ating mga iniisip. Ang Panginoong Hesus lamang po ang pwedeng mag-ayos ng ating mga baluktot na pag-iisip. So, kailangan isuko po natin ang mga bagay na ito sa Kanya po. So, ang pagsisisi po, katulad ng pagpapahayag ng kasalanan na ginawa po ng mga tao sa panahon po ni Juan Bautista, ito po ay pagbabago ng isip na nagre-resulta sa pagbabago ng direksyon. So, kumbaga sa kung ako po ito, nakita po niyo itong daliri ko, nakaharap po sa inyo, ang pagsisisi po, ibig sabihin, babaliktad tayo. Okay? Turn away or turn around. Okay? So, from this point po, babaliktad sa kabilang side. So, kung sa ngayon po, hindi pa tayo Kristiyano, nakaharap tayo sa mundo, nakaharap tayo sa ating kasalanan, kung sinabi po natin nagsisisi tayo, babalik rin po natin direksyon. Ibig sabihin, tatalikod tayo sa ating kasalanan at haharap tayo sa Panginoong Hesus. So, yun po ang pagsisisi, pagbabago ng ating direksyon. So, kung sino man po sa inyo na kailangan magsisi, nananalangin po ako na gawin na po ninyo sa ngayon. Dahil maaaring hindi na po bibigyan kayo ng pagkakataon bukas. Di po ba?
Dahil ang buhay po natin ay napakahalaga. Hindi po natin alam kung kailan po tayo mawawala dito po sa mundong ito. So, kung narinig po ninyo ang mensahe na ito at nararamdaman ninyo na sinasabi ng Panginoon na magsisi kayo sa inyong kasalanan, baguhin ang inyong direksyon at pumunta kayo sa direksyon ng Panginoong Jesus, then yun po ang gawin po ninyo sa ngayon. Kung wala po tayong pagsisisi, wala pong mangyayari din pagbabago sa ating mga sarili. Pag nagsisi po tayo, bibigyan po tayo ng Panginoong Diyos ng kapangyarihan na magbago po. Siya po magbabago sa pamamagitan po ng Holy Spirit o ng Banal na Espiritu. Okay? Pangatlo po, sa verses 6 to 8, kailangan po natin ng pagpapakumbaba. Remember, kailangan po natin maganda, kailangan natin magsisi. At pangatlo, magpakumbaba tayo. Maging humble po tayo. Yun po yung kabaliktaran ng pagiging mayabang o mapagmalaki. Si Juan ay nakadamit ng balahibo ng kamelyo. Sabi ko po kanina, talagang kakaiba po si Juan, no? Weird siya, kumbaga. Okay? Balahibo ng kamelyo ang damit niya. Meron siyang sinturong balat sa kanyang baywang. At tingnan po niyo kung kinakain niya. Mga balang at pulot pukyutan. Okay? Locust and honey. Okay? So talagang napaka-strange po ng tao na ito. Kaya, pero siguro, dahil sa weird siya, kakaiba po siya, naging curious po, no, ang mga tao. At nung nagpahayag po siya ng mabuting balita, marami pong taong nakinig sa kanya at nabago po ang kanilang mga puso. So siya pa yung nangangaral na nagsasabi, dumarating na kasunod ko ang higit na makapangyarihan kaysa sa akin. So tinutukoy po niya dito ay si Jesucristo. At tunay po, higit na makapangyarihan si Kristo. Si Kristo po ay ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Kaya nga po tinatawag natin siyang hari ng lahat ng hari, Panginoon ng lahat ng Panginoon. Siya po ang pinakamakapangyarihan. Mas makapangyarihan po siya sa presidente, sa mga hari, sa mga prime minister, o sino pang mga leader ng mundong ito. Kahit na po leader ng mga churches, ng mga iglesia, mas makapangyarihan po ang ating Panginoon. Sabi pa po niya, hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalag ng tali ng kanyang mga sandalyas. Okay? So, ibig sabihin po niya dito, kahit na po bilang alipin, hindi po siya karapat-dapat. Dahil doon pa nga panahon po na yon, ang yumuyukod at nagkakalag ng tali ng sandalyas ay yung mga alipin sa bahay. Okay? So, pag may isang tao pong, kung ako po, alba, pumunta ako sa bahay ninyo, yung may alipin kayo, siya po mag-aalis ng mga sandalyas kasi po yung mga sandalyas niya madudumi. Galing po sila sa mga putikan. So, inaalis po nila yan at ang alipin po ang gumagawa. Hindi po yung may-ari ng bahay. Pero, so yung mga alipin po, ano po sila? Sila po yung mga humble na mga tao. Mapagkumbaba sila. Pero sabi po ni Juan Bautista, hindi siya karapat-dapat din magtanggal. So kahit na maging alipin, hindi siya karapat-dapat. Yan po yung nakikita natin na tunay na pagpapakumbaba. Sabi niya, hindi siya karapat-dapat na mag-alis ng sandalyas ng Panginoong Hesus. So ganoon din po tayo. Wala po sino sa atin na karapat-dapat na maligtas. We do not deserve salvation. Wala po tayong karapat-dapat na karapatan para po mapunta sa langit. Pero dahil sa pagmamahal po ni Kristo sa bawat isa sa atin, binigyan niya po tayo ng handog na buhay na walang hanggan. At tayo po, tinanggap po natin yung handog na yon. Kaya po tayo ay ligtas na. At alam po natin na tayo ay mapapunta sa langit. Pag tayo po'y binawian ng buhay o kung dumating po si Kristo for the second time. Okay? So napaka-importante po ng pagpapakumbaba sa paghahanda po natin sa pagdating po ni Kristo. So, verse 8 po, lastly, binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Kung kayo po'y Kristiyano na, kayo po'y nabautismuhan ng Espiritu Santo. Okay? Hindi po ako nagsasalita tungkol doon sa physical na baptism nyo, no? Kayo po'y binautismuhan sa ilog o sa tubig. Ang sinasabi po dito, yung baptism by the Holy Spirit. Kailan po nangyayari ito? Tayo po'y nabautismo sa Espiritu Santo sa panahon na tayo po'y tumanggap kay Kristo bilang Panginoon Tagapagligtas.
So, the moment po na tinanggap nyo si Kristo, ang Holy Spirit po, ang Espiritu Santo, mananahan na po sa inyong buhay. Okay? Yun po yung tinatawag natin na baptism of the Holy Spirit. Okay? So, makita po natin dito yung pagpapakumbaba ni Juan. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat. At sino man po sa atin ay wala pong karapatan po na mapunta sa langit. Ang handog po ng Panginoon sa atin ang nagbigay sa atin ng pagkakataon para po tayo ay mapunta sa langit. So, ang pagpapakumbaba po ay hindi tungkol sa mensahero kundi sa Panginoon. Yan po mabuting balita. Hindi po importante kung sino yung mensahero, importante po yung mensahe na gagaling po sa Panginoon. Kahit sino man po sa inyo, pwede po magbigay ng mensahe na galing po sa Biblia. At yung mensahe na yon ay galing sa Biblia at sa Panginoon. So, ganun din po ako. Ako po ay mensahero lang po ng Diyos. Messenger of God. At lahat ng sinasabi ko po ay nakikita natin sa Biblia. At kayo rin po, mensahero din po kayo sa inyong pamilya, sa inyong trabaho, o kahit saan kayo pumunta. Bilang Kristiyano, kayo po ang mensahero ng Diyos. At isa lang po ang mensahe natin. Ang mensahe po natin, si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, sa Diyos Ama, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. Yun po ang ating mensahe bilang mga Kristiyano. Then, panghuli po, mas dakila po si Jesus. Sinabi po dito ni Juan Bautista na si Jesus po ay magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo. Okay? So, meron pong pagkakaiba ang relihiyon. Yung dati po nating relihiyon o yung tinatawag nating religion at yung relationship natin kay Kristo. Una-una, ang relihiyon po, panlabas. Okay? Panlabas po yan. Hindi yan, ang relihiyon po, hindi na yung nagpapakita ng ating tunay na pag-uugali. Yung pagbabago natin sa kalooban. Okay? Ang relihiyon po ay ritual, yung mga tradisyon. Okay? Mga tradisyon na ginagawa po natin nung tayo po ay nasa lumang relihiyon natin. Pangatlo, panandalian lang po ang relihiyon. Okay? Napagmasdan na po ba ninyo minsan, balikan po ninyo yung dati yung relihiyon bago kayo naging Kristiyano. Nando kayo sa simbahan, parang napakabanal ninyo, para kayong mga halo, no, sa taas. Napaka, ano nyo, hindi kayo nagsasalita ng masama, maayos ang ugali ninyo. Pero, the moment na lumabas kayo doon sa simbahan ninyo, ang dami ng masamang salita na binibitawan po ninyo. Yung pag-iisip ninyo, hindi na rin maganda. Yung pag-uugali ninyo, hindi rin po maganda. So, panandalian lang po ang relihiyon. Kaya nga po tayo mga Kristiyano, lagi po natin pinagtutuunan ng pansin ay yung relationship natin kay Kristo. Dahil yung relasyon natin kay Kristo ay hindi po panlabas, kundi panloob. Nagsisimula po yung pagbabago natin sa ating kalooban, sa ating puso, sa ating pag-uugali. Pangalawa, hindi po nagbabago. Ano man po ang gawin natin, magkasala tayo, or gumawa ng hindi maganda, hindi tayo sumunod sa utos ng Diyos, ang pag-ibig po ni Kristo ay hindi magbabago. Okay? Ang pag-ibig po niya ay hindi po mawawala sa atin. Hindi po mawawala ang ating kaligtasan. Maaring narinig na po niyo yung kasabihan, no? Once saved, always saved. Kung kayo po'y naligtas na, lagi kayong ligtas at hindi mo mawawala ang kaligtasan kung kayo po'y tunay na ligtas. Pangalawa po, ang relasyon po natin kay Kristo ay walang hanggan. Hindi po yung mawawala, hindi po yung mapuputol ng kahit anong bagay. Sabi po sa Roma 8, verses 35 to 39, sabi po doon, nothing can separate us from the love of Christ. Okay? That's why ang ating relationship kay Kristo ay forever po, walang hanggan. So, anong pinag-aralan po natin? In conclusion po, ang ebanghelyo po ay tungkol kay Jesus. Hindi po tungkol sa atin, hindi po tungkol sa pastor o tungkol sa mga tao dyan po sa RBBM sa Palawan. Ito po ay tungkol kay Jesus. Pangalawa po, ito po ay panawagan sa paghahanda. Pinag-aralan po natin, kailangan po tayong maganda sa pagdating po ni Kristo. At nangangailangan po ng pagpapakumbaba sa ebanghelyo po.
Pag tayo pa nagpahayag ng salita ng Diyos, kailangan po natin ng pagpapakumbaba. So, napag-aralan po natin ang Ebanghelyo ay mabuting balita, ngunit kailangan po ito ng paghahanda ng ating mga puso. Okay? So, bago po tayo manalangin, ito po yung mga katanungan bago po tayo magtapos ng ating mensahe sa araw na ito. Tinanggap niyo na po ba si Kristo? Meron po ba sa inyo dyan na hindi pa po tumatanggap kay Kristo? Hindi pa kayo Kristiyano? Okay? Tanungin po ninyo ang inyong mga sarili. Pangalawa, kung kayo po'y Kristiyano, meron po ba kayong mga kasalanan na humahadlang sa pagdating po ng Kristo dito po sa lupa? Yung naghahadlang po para po yung daan para sa pagdating po niya ay maihanda mabuti. Okay? Kung meron po kayong kasalanan, mananalangin po tayo, nandun po ang panahon para po kayo magsisi sa inyong kasalanan at humingi po ng kapatawaran. Pangatlo po, itinuturo po ba ninyo ang ibang tao kay Jesus? Okay? Bilang Kristiyano, nawa ay ituro natin sa kanila na si Jesus po ang daan patungo sa langit. Okay? So ang huling hamon ko po sa inyo bago po tayo manalangin, tandaan po natin, malapit na po dumating ang ating hari, si Kristo. Ayusin po natin ang daan, yung daan po sa ating buhay. Magbago na po tayo. Kung meron po sa inyo ang hindi pa po nakakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ito po ang panahon para po kayo tumalikod sa inyong kasalanan at tanggapin po ang handog na buhay na walang hanggan. Pangalawa, magpakumbaba po kayo sa inyong mga puso. Ayaw po ng Panginoong Diyos ang mga mapagmalaki. Sabi po ng Biblia, God opposes the proud but gives grace to the humble. Okay? So, katulad binasa po natin kanina sa verse 1 po ng Marcos, ito po ba ang inyong pasimula? Ito ba ang pasimula ng inyong pagiging Kristiyano? Ito ba ang pasimula ng inyong paglilingkod sa iglesia po ng Panginoong Jesus? Manalangin po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe para sa bawat isa sa amin. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na magsisi sa aming mga kasalanan. At Panginoon, kung meron po dito po sa RBBM sa Palawan, may mga tao, Panginoon, na wala pa pong relasyon kay Kristo. Panginoon, hawakan po niyo ang kanilang mga puso at nawa ay maunawaan po nila na si Kristo lamang po ang daan patungo sa langit. Hindi po ang kanilang mabubuting gawa, hindi po ang kanilang mga pamilya, hindi rin po yung pagpunta po sa iglesia ang magdadala sa kanila, kundi si Kristo lamang po. Salamat po muli, Panginoon, sa inyong kabutihan, katapatan at nawa ay patuloy po namin ipangaral ang inyong salita dahil marami pong tao ang mapupunta sa impyerno kung ngayon po dumating ang Panginoong Jesus. Bigyan niyo po kami ng layunin, ng masidhing kagalakan na maipahayag po mabuting balita sa aming mga kapwa-tao. Ito pong panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? So, DC, go ahead. Amen po, Pastor. Thank you.